من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat ng mga sisters, sa mga brothers na patuloy na umaattend ng klase natin. Hindi ko napansin na lesson 4 na pala tayo ngayon. Ibig sabihin, nakaka 1 month na tayo. So by this time, I presume na yung inyong mga notes ay meron ng mga 4 to 5 pages yung inyong written notes. At bago ako mag-proceed, i-announce ko lang, hindi ko nakakalimutan ito. Doon sa mga tinanong ko previously na may pangako ko sa inyong mga reward. Yung mga nasa Pilipinas, ipapadala ko yon one time. Kasi pag pinadala ko, halimbawa kay Hajar, papadala ulit ako next medyo hindi siya economical. So papadala ko, hindi ko nakakalimutan yun. Hajar, yung sumagot nung last week, si Sister Aisha Blasco, si Jamie Gwen, tapos yung dito, nung last week, si ano pangalan niya? Donnie, paki-message mo lang kay Sister Iman kung ano yung ginagamit mong it's either STC o mobile. O kung gusto mong cash, bibigay ko Sister Iman. Doon naman sa mga patuloy na nag-aaral, by the end of the class, which is 8 months ang target natin, inshallah, matapos natin ito. Yung magtatap, bibigyan ko ng 1,000 real from my own packet. Wow, kasama ako doon. Kasama lahat. Every dahil 8 months ito, magkakaroon tayo ng examination every 2 months. So, for examination yun, yung magtatap doon, bibigyan ko ng 500. Inshallah. Sa kalaki. May Allah provide me with those promise gifts. So, alhamdulillah, magre-recap tayo yung ating previous lesson. Binanggit natin doon nung nakaraang Friday na ang Propeta Muhammad SAW, siya ay pinanganak on the year of Amal Fil, yung year of the elephant. Okay? At doon merong akong sinare sa inyo ng mga isang insidenteng nangyari nung panahon na yun bago siya ay pinanganak. Tapos binanggit ko rin sa inyo na ang unang chosen o mapalad na babae na nag-alaga sa kanya, si Baraka bin Talaba. Siya ang kunya niya, ang kanyang kunya is Ayman sa Arabic. At siya yung unang Muslima na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay pinanganak. Isa siyang Abyssinian. At siya ay isang servant ng pamilya ni Hashim. Binanggit ko rin sa inyo na ang ama ng ating propeta si Abdullah bin Abdul Muttalib at ang kanyang ina si Amina bint Wahab. Nire-review ko lang kung parang Tapos binanggit ko sa inyo nung nakaraan alhamdulillah na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinanganak siya, pinagkatiwala siya ng kanyang ina kay Halima, yung pangalawang babaeng nag-alaga sa kanya, si Halima ibn al-Duwayb na galing sa Bani Saad bin Bakar na tribo. Ang kanyang asawa si Harith. Tapos pumunta sila sa Makkah dahil custom ng mga people of Makkah na kapag sila ay nanganak, dinadala nila sa pinapa-nurse nila sa mga babaeng bago ding panganak para binanggit na para ma-protect yung kanyang sarili sa health condition sa Makkah. Kasi ang Makkah, from that time on hanggang ngayon, trade center ito. So maraming pumupunta roon na iba't ibang klase ng nationality na hindi natin alam kung anong dala-dala nilang sakit. Pangalawa, yung para maprotektahan yung kanyang language, yung kanyang Arabic. Dahil
Sa Maka, marami na pumapasok dyan na iba't ibang klaseng nationality. So nagkakahalo-halo na yung language na nagbigay pa ako ng example sa inyo last Friday. Kamukha na nangyayari ngayon sa mga bahay ng mga local people dito. Ang natututunan ng kanilang mga anak, yung language ng kanilang nani. Even sa, if you notice it, Mildred, if you notice it, even now, halimbawa, pumunta ka sa Egypt, ang natututunan ng Egypt, pag tinanong mo sila, minsan napunta ako ng Egypt, sabi ko sa Kalakir, ang sagot sa akin, Mercy, pumunta ka sa bandang may mga Algerian na ang sagot nila, ibang language na, kumbaga nawawala yung Arabic. So ito yung dahilan kung bakit ginagawa noon ng mga Quraysh woman na dalhin sa bundok ng kanilang mga anak. Tapos binanggit ko doon na ang nag-alaga kay Propeta Muhammad sallam nung siya ay bata pa, si Halima, dinala nga siya sa kanilang lugar at nung matanggap niya si Propeta Muhammad sallam, nagkaroon ngayon ng baraka sa kanilang buhay. Nagkaroon siya ng gatas yung kanyang dibdib, nagkaroon ng provision yung kanyang pamilya, hanggang magawa yun ng ina-cover yun ng 2 years, yung contract 2 years na aalagaan doon yung mga bata. Doon ako nagtapos sa inyo, di ba? Tapos sabi natin, nung 2 years na, so kailangan ibalik ngayon yung mga by contract na nina-nurse ng mga bata, bumalik sila sa Makkah. Pero si Halima at saka si Harith, ang purpose nila nung bumalik sila sa Makkah is hindi para isole yung baby Muhammad. Ang purpose nila is para makausapin yung si Amina na alagaan pa nilang ng another 2 years or more yung baby Muhammad. Nagsabi sila ng maraming reasons dito which by the will of Allah subhanahu wa ta'ala napapayag nila si Amina for another 2 years. So doon ako nagtapos sa inyo. Alhamdulillah. So dito, diyan ko umpisahan yung susunod nating topic, and please excuse me kung medyo magmamarathon ako ng konti. Kasi ang target ko for 8 months, kailangan matapos natin ang Makkah and Madinah period. Ngayon, nagkaroon tayo ng 1 month. Inshallah, ngayong araw na ito, matatapos ko yung boyhood life niya. At kung matatapos ko ito by next Friday, ipipresent ko yung inshallah yung beginning ng mission ng Propeta Muhammad sallallahu. And this is very important sa ating mga nag-aaral ng sira. Kasi dito na mag-uumpisa yung sa una pa lang patunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nung bumalik ngayon si Halima at saka si Harith kasama yung kanyang pamilya at saka si Propeta Muhammad uli sa kanilang lugar sa Bani Sa'ad, another 2 years contract na pinapayag niya sa Amina. One day, yung maliit na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglalaro siya kasama yung kanyang mga foster brothers doon sa mga nasa Pilipinas. Foster brothers, hindi masyadong nadidinig kasi sa Pilipinas to dito. Ang foster brothers o sisters, kapag yung dalawang bata, dumede sila sa isang ina, nagiging foster brother o sister sila. So magkapatid sila sa dibdib, sabi nung kasabihan ng iba. Okay, sa Islamic it is merong napakalaking importansya rito. Okay? So nang naglalaro si Prophet Muhammad, yung batang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taka yung kanyang mga foster brothers, bigla yung dumating si Angel Jibril. Ayon sa ibang narration, dumating si Angel Jibril. Okay? He descended from heaven. Sa ibang narration, in a form of a man. Sa ibang narration, si Angel Jibril mismo. Alakulhal, wala namang hindi ito apektado ang ating religion. Okay? So sabi doon, dumating si Angel Jibril, kinuha niya si Baby Muhammad at binuksan niya hinawakan niya, meron pa siyang dalawa, sa ibang narration, meron pang dalawang anghel na kasama. Hinawakan niya si
baby Muhammad, tapos inihiga nila, tsaka nila, they split the chest. Binuksan nila yung dibdib ng baby Muhammad. Nung binuksan yung dibdib, kinuha nila doon yung puso ni baby Muhammad, yun yung puso, tapos may kinuha doon isang blood clot, yung buong dugo, na sabi doon sa, this is, ito yung share mo, sabi, it is the Satan's share with you, of you, sabi niya gano'n. Then hinugasan yung puso in a vessel made of gold, hinugasan sa tubig ng Zamzam, and then binalik ngayon yung puso sa dibdib ni Propeta Muhammad sallam, they stitch it back, and then bumalik ngayon yung pangatawan niya. Buhay. Parang sabi ko nga, parang open heart surgery. And this happens, totoo to, hindi ito fiction. Hindi ito, ang pinag-uusapan natin dito, pag sinabing sira, wala ditong fiction. Lahat ito totoo. Okay? So, nung makita yon ng mga kalaro niya, yung kanyang mga foster brothers, okay, tumakbo sila sa kanilang mami, sa kanyang ina, kay Amina, nagsisisigaw sila. Sabi nila, Putol Muhammad, Putol Muhammad. Muhammad has been killed. Sabi doon, pinatay si Muhammad. So, nung madinig ko ni Halima, sa kaniya rin, nagtatakbo sila para i-check kung anong nangyari doon kay baby Muhammad. And then nakita nila si baby Muhammad na parang ulala na namumula yung kanyang, ayon sa description, yung kanyang mukha, alakulhat. And then, sa nangyari na yon, natakot ngayon yung mag-asawa, and then they decided immediately to return Muhammad sa kanyang ina sa Makkah. Bibigyan ko lang ng konting palabok yung nangyari na yon. Yung nung inalis, sabi doon, this is the share of shaitan na inalis kay baby Muhammad. Sa pag-aaral natin ng Islam, sa ating Aqidah class, di ba? Sabi doon, bawat isa sa atin, meron tayong kasamang shaitan. Ang tawag doon karin. At sa ibang, sa ibang Aqidah lessons na nadidinig ko, sabi niya, every born baby o every born child, kapag pinanganak siya, he or she is being pricked by shaitan. On the beginning, piniprick siya ni shaitan. Kaya sabi ng nagpapalang, kaya madinig niyo ang bata kapag lumabas siya. Ang una sabi, umiiyak siya. Kaya sabi niya, because he is tinutusok siya ni shaitan. Pricked by shaitan. So dito, makikita natin, this is it is a reminder for all of us, especially sa mga Muslims. Sa mga non-Muslim, they don't care because they don't know. Because they used to be with shaitan. Billah. Sa Muslim, sabi nga, nung madinig ko itong hadith na ito, that every born child is being pricked by shaitan. It reminds you na shaitan is already there from the very first time na ipinanganak ka. Kasi pag may mababasa ka din sa Quran, sa Suratul Rad yata, sa somewhere on that surah, sabi doon ni shaitan na nakikipag-dialogue siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, ililigaw ko yung mga lahat ng tao na lalalangin mo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng makikinig sa iyo, pamukuha mo. At lahat ng hihingi ng tawad sa akin, papatawarin ko. Habang inililigaw mo siya, papatawarin ko. Parang gano'n ang dialogue doon. I just don't remember the exact pero yun ang tema noon. So sabi doon, every man o every woman, every human being, meron siyang kasamang karin through his life. Nung madinig ko nga itong paliwanag na ito, sabi pa nung nagpapaliwanag sa akin, sa amin, sabi niya. And this is the reason why kung minsan yung mga tao naliligaw sila. Kasi yung karin na yan, kasama mo yan from the time na pinanganak ka hanggang mamatay ka, may walay ka pag namatay ka. So meaning, alam niya lahat yung sikreto mo sa buhay. Kaya yan yung paliwanag, yan din yung sagot, which I nadinig ko lang ito, don't quote me.
Sabi niya, iyan yung sagot doon sinasabi na dumadalaw yung patay. No, walang dumadalaw na patay. Kapag namatay na, hindi nila makakabalik. Ang gumagawa noon, mga jinn. Yan, yung karin, yung jinn, yung shaitan, na tinatakot nila yung mga tao. Yan. So, yung karin na yan, sabi niya, iyan yung, kumbaga, bawat isa sa atin, meron tayong karin. Anong ginagawa ng karin? Ang karin o jinn o shaitan, ang purpose niyan is mawala tayo sa tauhid. Tandaan nyo, brothers, ang pinag-uusapan natin dito, it is as biography. But ang main thing na dapat alamin mo, malaman mo dito, yung tauhid. Tauhid and shirk. Okay? Yan ang huwag nyo kakalimutan. Okay, madadala tayo sa kwento. Pero ang main theme is tauhid. So yung purpose ng jinn sa atin, ang kasama natin is to remove us from the tauhid, yung pagkilala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan yung mga bumubulong sa atin. And sabi nga, hindi ko kayo titigilan, sabi nung Karin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko man sila papatigilan patawarin. Okay? Kaya lang, yung mga nakikinig talaga sa kanya, yun talagang kumbaga ligaw sila. Kaya sa araw ng paghuhukom, kapag kasi magharap-harap doon, sabi niya, tuturo mo, siya ang nagligaw sa akin. Ang sasagot sa ni Shaitan, hindi kita niligaw. Binulungan lang kita. Nag-ano lang ako ng waswas, hindi nakinig ka. Kasi wala ako dyan. Kumbaga, yung ugali talaga niya, i-reject ka niya. Sabi niya, wala akong kasalanan dyan. Ikaw ang nakinig. Hindi ko sinabing sundin mo ako. But you listen, you disbelieve. Yun yung ano ng Karin. Tapos sabi doon, kahit ba ikaw, Propeta Muhammad, nung propeta na si Muhammad, nagkaroon ng dialogue ngayon siya at kanyang mga kasama. Yeah, Propeta ng Allah, kahit ikaw, meron ka rin kasamang Karin. Sabi ng Propeta Muhammad, kasi meron akong kasamang Shaitan. Kaya lang, tinulungan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging Muslim siya. Okay. So dito, sana mapag-aaralan nyo rin sa Akida class na yung Shaitan, totoo yan. Yung angel, totoo yan. Mga jinn, totoo yan. Okay? And sabi nga ito yung ganda sa ating relihiyon. Kasi sa ating relihiyon, pinag-aaralan natin yung nangyari sa atin. Alam natin kung saan tayo galing. Nababasa natin na-experience natin yung nangyayari ngayon, inaalam natin yung pupuntahan natin. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba, nung pinababa niya yung ating mga magulang, si Adam at si Eve, bababa kayo sa lupa. And papadala ko kayo ng batas, ng word. And whoever follows it will be successful. Ito yung sinasabi doon. Ito yung mga paliwanag. Maraming paliwanag dyan. Kapag you study deep inside Islam, especially yung Aqidah, which is very important sa bawat Muslim, saka yung Tauhid, mapag-aaralan nyo lahat yan. Na ang isang tao, ang kalaban natin dito, an open enemy is Shaitan. Kahit kapag pinag-aaralan natin ang sira ng Propeta Muhammad sallallahu dito, bukas ang kwento na ito na ang purpose niya is for us to follow him. Kasi dala-dala niya yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. And if you disfollow him, si Propeta Muhammad sallallahu din mapapaligaw ka. So ito yung, Allah knows best, inshallah. So okay. Saan tayo tumigil? Okay, nung nakita ngayon niya, babalik tayo sa kwento, nung nabiyak na biniyak yung kanyang dibdib, tinanggal doon yung something blood clot, na sabi ni Angel Jibril ay this is from Shaitan, yung share ng Muhammad sa Shaitan, then binalik yung kanyang dibdib, tapos nakita ngayon yung ni Halima at ni Harith, natakot ngayon yung mag-asawa. Okay? So they decided na ibalik ngayon yung baby Muhammad kay Halima. Tapos, nung pagdating nila sa Maka, kinuwento ngayon ni Halima, kay Amina yung nangyari, hindi naman nagulat si Amina, yung kanyang ina. Kasi sabi ni Amina, I know that, sabi niya, alam ko na mayroong mga strange things
happenings na mangyayari sa kanyang buhay. Kasi nung pinanganak ko siya, sabi ni Amina, merong lumabas na liwanag sa akin na naliwanagan yung Shams. Yung Sham, yung Syria, yung Jordan, yung Palestine, yung isa, di ba? Na nagkaroon ng liwanag. I mean, yung, hindi yung word by word is na mayroong liwanag, no? Kapag itinanong niyo sa mga maalam, kung kayo pumapasok sa mga maalam, sabi niya, yung liwanag, yun yung sinasabing yung Islam. Yung from darkness into light. Yun yung Islam. And alhamdulillah, ilang siglo na ang Islam na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are the last generation. Nakita nyo naman kung gaano kumalat ang relihiyong Islam. At pati tayo, naging witness tayo doon sa relihiyon na yun. Kasi tinanggap din natin yung Islam. Kumbaga, yung liwanag na dala-dala na sinasabi ni Amina noon, nakarating din sa atin. Who will think sa ating mga OFW na Pilipino na sino makakaisip sa atin nung bago tayo umalis from Pilipinas, pagpunta tayo sa Saudi Arabia na papasok tayo sa Islam na mag-Muslim tayo, di ba? In fact, majority sa atin nung umalis tayo ng Pilipinas, we hate Islam. I'm sure. Hindi nyo pwedeng itago yan. We hate Islam. Alhamdulillah, this is a big favor from all of us. Naginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung pangarap natin na kaya tayo umalis ng Pilipinas because of financial reason, gusto lang natin kumita ng malaki. And ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong Islam. We are now I cannot explain the exact word. Kaya mas ang nakuha natin sa ngayon, kung parang mababalikan mo yung nakaraan natin, hindi mababayaran ng pera. Hindi mababayaran ng target natin noon na kikita tayo ng dollar. No. Hindi mabibili ito ng pera. Yung sinabi mo na, asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Hindi mo ito mababayaran. Hindi mo ito, not unless na nag-Muslim ka na meron kang ibang dahilan. But on the course of time, yung ibang may mga ganyan dahilan, napapatama din, di ba? So, alhamdulillah, sabi nga, kapag pinag-aralan mo, binasa mo, inintindi mo ang sira, marami kang maiisip na, alhamdulillah, talaga palang, ang laki-laki ng favor ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa atin, ibinigay sa tao. Ang malaking favor na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, bawat tao yung Islam. Pero maraming tao na hindi ito kinikilala, di ba? Anyway, tuloy tayo sa ating biography. Saan tayo lumigil? Sabi ni Amina na hindi siya nagulat kasi nung pinanganak niya, si Propeta Muhammad sallam, sabi niya, I saw a light leaving her womb that illuminates the castles of Sham. Yung Sham, yung present-day Syria, Palestine, Jordan, at Lebanon. And kaya sabi nga, alam ko na ang aking anak ay magiging something special. Pagkatapos noon, nung binalik siya sa Makkah, ang nag-alaga ngayon sa kanya si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib, pinalaki niya yung bata sa Makkah and he is very passionate kay Baby Muhammad. Paborito niya yung kanyang orphan grandson. Okay? Tapos, sabi nga doon sa istorya, pinapaiksi ko kasi mahaba yung story, pinapaiksi, I summarize it. Sabi sa istorya, maraming anak si Abdul Muttalib. Okay? Kaya lang, ang paborito niya wala sa mga anak niya yung paborito niya. Ang paborito niya yung kanyang grandson na si Muhammad. Kumbaga, hindi siya nalulungkot kapag kakasama niya si Baby Muhammad. And he prepared Muhammad as his own kid, sabi doon sa istorya. Kahit nung maliit pa si Prophet Muhammad sallam,
meron ng respeto sa kanya ang mga tao ang mga Quraysh sa kanya because of sa kanyang lolo si Abdul Muttalib. Kasi si Abdul Muttalib is well respected sa Makkah. In fact, sabi doon, kapag magkakaroon ng pag-uusap, alam niyo naman, di ba, pag nag-uusap ang mga Arab people, nakapaikot yan eh. Kaya hanggang ngayon, iikot yan, nakaupo lang sa carpet, nakaikot, nag-uusap-usap doon. Pagka ganun ang umpukan ng mga tao noon, merong carpet si Abdul Muttalib na inuupuan niya. Walang pwedeng umupo doon kahit mga anak niya. Ang pwede lamang umupo doon, ang nakakaupo lamang doon yung baby Muhammad. Tapos pagka umupo doon yung maliit na Muhammad, sabi doon sa istorya, kinukuha ng mga tao kasi alam nila yung carpet na yun is para lamang kay Abdul Muttalib. So, ang ginagawa ng Muhammad, umupo siya doon. Tapos kukunin siya ng mga tao at pipigilan naman siya, sabi ni Abdul Muttalib. Sabi niya, Etro, Ebni Washhana. Sabi niya, pabayaan niyo siya. Leave my grandson alone. Kasi sabi niya, meron siyang gagampan ng papel, na special na papel sa atin. Leave my grandson alone. Uksub billah, sabi nila. Alam ko na merong purpose kung bakit siya pinadala. And he will hold a significant position in the future. Yun ang sabi ni Abdul Muttalib. So doon pala si Abdul Muttalib, ano na siya, kumbaga, ang tiwala niya sa kanyang apo kay Muhammad, far from above. Hindi siya umuupo na malayo kay prophet sa batang Muhammad. Kapag makaupo sila, nakakantong sa kanya si baby Muhammad, sabi niya, hinahagod pa niya sa likod. Nakita niyo, diba, kumisan may anak ka, hinahagod mo ganyan sa ulo. And mapapansin talaga doon na very, very, kumbaga, apple of the eye si baby Muhammad sa kanyang lolo. So, when baby Muhammad was 8 years old, di ba, 2 years old siya kay Halima in the beginning, tapos another 2 years, tapos 4 years. Binalik siya ngayon kay Amina, something magpa-5 siya. Nung maging 8 years old na siya, nagbalak ngayon nung mag-8 years old na siya going 10, okay? Namatay ngayon si Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pass away, sabi niya. At ang naging in charge sa kanya, si Abu Talib, yung kapatid ng kanyang tatay. Okay? Ngayon, in the care of Abu Talib, si Prophet Muhammad Sallam, hindi ito naging iba sa mga unang nag-alaga sa kanya. Kay Taliba, kay Halima, kay Abdul Muttalib. Naging very special din si baby Muhammad kay Abu Talib. Tandaan niyo yung mga pangalan niya kasi pagka pumasok tayo ng sira, matatandaan niyo yung mga pangalan niya at ano ang tulong nila sa Islam as regards tauhid. Tandaan niyo yung mga pangalan niya. Binabanggit ko mga pangalan. So, si Abu Talib, he considered yung batang ulila, the orphan nephew. Nephew, pamangkin pa niya yun? Oh, nephew, no? Pamangkin niya. Pamangkin niya si Muhammad. Hindi ito naging pabigat sa kanya. In fact, sabi nga, kung paano inalagaan, minahal ni Abdul Muttalib si Muhammad, mas naging higit pa doon yung pagmamahal. Kung hindi man naging patas, kumisan higit pa yung pagmamahal at pagtingin ni Abu Talib kay Muhammad. Okay? Alam natin na doon sa mga nag-aalala Islam, si Abu Talib, he died as a kafir, di ba? But doon sa mga madidinig niya. Pero yung pagmamahal niya kay Propeta Muhammad is walang makakapaghambing because even of their religious differences. Okay? He loved the Prophet as much as yung everybody loves him, Prophet Muhammad. Meron siya, kumbaga, kapag kakain na sila, binibigyan niya ng instruction yung kanyang mga anak na hindi tayo po pwedeng kumain na hindi natin kasabay si Muhammad. Kasi pagka kumain sila na hindi nila kasabay si Prophet Muhammad, yung baby Muhammad, yung pagkain nila is not enough for them. Hindi sila nabubusog. Ngayon kapag sabi doon, sabi sa istorya,
kapag sila ay kumain kasabay si Baby Muhammad, yung pagkain nila, they have their pool. Sabihin, busog na busog sila, tapos may natitira pa, at feel nila yung baraka. Feel nila yung baraka kapag kay Prophet Muhammad. If you go back kay Halima, ganun din nangyari, di ba? Kumbaga, dito makikita nyo, maliit pa lang si Muhammad, he is being taken care by Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. And walang taong dissatisfied sa kanya during his boyhood. Mahal siya ng mga tao, mga Quraysh. Sabi nga, and the rest of them, foremost si Abu Talib, they take charge of their nephew, na si Muhammad, in the best way they can. They treat Muhammad in a very, very special way. And sinisingil out nila si Muhammad always. Yung protection nila kay Muhammad, yung support nila kay Muhammad nandun. And this is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala has a plan. A plan niya, yung Muhammad will be a prophet. Okay, di ba? If Allah plan, walang pwedeng makapag sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. And this every thing happened by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo. Pagkatapos noon, meron pang isang pangyayari na merong isang tao na sabi niya, doon dumating ako sa Makkah, almost like leafless, dry, very dry, walang ulan, sabi niya doon. So, ginawa ko, lumapit ako kay Abu Talib, sabi ko sa iya, Abu Talib, pagdasal mo kami, okay? Pumunta ka sa Kaaba, pagdasal mo kami, magdasal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ka ng ulan. Humingi ka ng rain, ulan. Puputulin ko lang sandali ulan. Naalala ko kasi ulan. Naalala ko kasi sa Quran, marami diyang nagpapadala, marami diyang aya na ang Allah subhanahu wa ta'ala wa ansalnahu minas sama al-ma'a. Di ba? Nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ulan magmula sa kalangitan. Maraming aya yan sa Quran. Minsan ginagamit ko yan pagka nagtuturo ako, nagdadawa ako. And this is a sign. Yung ulan, sign from Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya daw ang nagpapadala ng ulan magmula sa kalangitan papunta sa kalupaan. Subhanallah. Subhanallah. Look yung ganda ng mga bersikulo ng Quran. Ulan na galing sa kalangitan papunta sa kalupaan. Tama, di ba? Nakakita na kayo ng ulan, di ba? Ulan. Saan galing ng ulan? Di ba sa kalangitan papunta sa kalupaan? So tama yung Quran. Wala kang nakitang ulan na galing sa kalupa papunta sa kalangitan. Yes or no? This is a sign. Kaya bawat aya ng Quran, there is a sign, there is yung para magising yung tao. Because yung Quran is a salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi salita ng tao. Kaya akala mo simple lang yan, pero mabibigat ang meaning niya. Di ba? Kaya sabi niya, balik tayo dun sa kwento. Naalala ko kasi yung mga bersikulo na ganyan. Ginagamit ko yan sa mga bagong Muslim. Even sa mga ayaw maniwala. Kaya sabi ko, ang tanong kasi doon, Brother Yusuf, sa Islam po ba nakikita yung Diyos? Sabi ko, alam niyo naman natin ang sagot, di ba? Hindi mo makikita ang Allah dito sa daigdig. Pero makikita mo yung kanyang mga sign. Isa dyan, yung ulan. Kasi sabi niya, siya daw nagpapadala ng ulan. Subhanallah, simple-simple, pero nandun yung tauhid. Subhanallah. Di ba? Okay, balik. Pumunta ngayon si Abu Talib sa Kaaba, akay-akay niya yung si Baby Muhammad. Okay? Tapos itinaas niya yung kanyang kamay. In a beautiful sun, sabi niya, beautiful sun, masikat na araw, tinaas niya yung kanyang kamay. With black clouds. Yung black clouds, tinatakpan niya yung kung saan pumunta si Prophet Muhammad, sinusundan siya. Nakatakip yung ulap sa kanya, nalililiman siya. Dahil sa Makkah, wala naman siyang puno, wala naman yung building na Kaaba lang, tapos wala naman mga puno. Ito mainit. Pero kay Prophet Muhammad, sinusundan siya nung cloud. Meron siyang shade. He is being protected. So nagdasal sila doon. Immediately, pagkatapos magdasal, bumagsak kayo yung ulan. Okay?
in the direction they like. Kaya nagkaroon, sabi nga, nagkaroon ng ulan, nagkaroon ng tubig para sa mga laman. Isa yan sa mga naunang sign ng Allah subhanahu wa ta'ala that that boy will have a great place in history. Bismillah. Oras na, 9:30 na. Bilis, di ba? Pagkatapos doon, nung 12 years old na si Muhammad, pumunta siya at yung kanyang uncle na si Abu Talib, nagkaroon sila ng business travel sa Syria. When they reach Syria, sa Busra, which part ng Syria, sa vicinity ng Hauran, na kung saan sabi doon, under the Roman domain, puro Kristiyano na doon, Roman domain, may nakilala sila, nasa lubong silang monk. Ang pangalan niya si Bahira. Sa English, ang pangalan niya si George. Pag binasa niyo yung mga kwento, si George. Pero sa ano talaga nun, Bahira. Kasi pagka dating sa English, marami na nababago. Kamukha yung Jesus. Wala naman Jesus na propeta. Meron Isa. First and foremost, walang J sa Arabic. At si Isa, hindi galing sa Europe. He came from the Middle East. Ay, alhamdulillah. Diba? Tayo. Na-meet nila si Bahira. Si Bahira, hindi siya, kumbaga, nung makita niya ngayon si Abu Talib, tsaka si Baby Muhammad, he entertained yung dalawa. So nagulat ngayon yung mga tao. Bakit si Bahira? Something strange yung kanyang action. Kasi hindi naman siya nag-entertain ng ganun lang. So tinanong siya ngayon, sabi niya, napansin ko na ganyan, ginagawa mo ganyan, you are entertaining us a lot, you care of us. So sabi niya ngayon, kasi nung dumating kayo dito, okay, sa direksyon ng papunta dito, napansin ko na merong tumatakip na cloud sa taas. Sinishade niya yung bata na ito. At saka yung mga nadadaanan niya, mga bato at mga puno, they all prostrated. Not worshiping Muhammad, they just all prostrated. And sabi ni Bahira, because si Bahira meron siyang kaalaman as regards previous religion. Sabi niya, ito, nangyayari lamang yung mga ganitong strange things, strange incidents na merong ulap, merong yumuyuko yung mga bato, merong punong yumuyuko pag may dumadaan na ano. Nangyayari lamang yan sa mga propeta. And I recognize, nung makita niya, sabi niya, when I recognize yung bata na ito, si Muhammad, yung pamangkin, tininan ko yung kanyang likod. Nakita ko na meron siyang seal of prophethood sa likod. Ito, seal of prophethood, which is yung below his shoulder. Like, sabi nga doon, siya para daw apple. And we get to learn this from our books, yung previous book. Kasi yung mga previous book na hindi pa nasisira, hindi yung Bible ngayon. Yung Bible yung sira na yan eh. Yung hindi pa nasisira mga unang aklat, naandyan yung kwento lahat na ito. Yung mga dadating na huling propeta, yung mga palatandaan, kung saan dadating, saang lugar, saan tribo, dinescribe yun sa mga unang aklat. Kaya nga meron mga Hudyo sa Madina, di ba? Pero dadating tayo dyan, Madina, bigyan ko lang kayo ng preview. Kaya merong Hudyo sa Madina during that time, inaabangan nila yung huling propeta na dadating sa Madina. Kaya lang, nung dumating, hindi nila tinanggap kasi Arab. Anyway, malayo pa yun sa Madina, pero natin kukwento yun. So sabi niya, binigyan niya ngayon ng advice si Abu Talib. Sabi niya, immediately bumalik ka ng Makkah. Kasi nandito ka sa lugar ng mga Christian. And if they know, yung mga namumuno dito, na yung bata na yan, na may ganun palatandaan, which they know, pakapatayin yan dito. Pakapatayin kayo dito. So, nung madinig ni Abu Talib, immediately, he obey Bahira, the monk. Okay? At bumalik sila sa Makkah, kasama yung kanilang mga kasamahan. Meron pa mga pangyayaring ganyan. Okay. Tapos noon, bumalik sila doon, sabi nga na, as the story goes, ang unang trabaho ni Muhammad, in his early youth, yung mag-alaga ng kambing, shepherd. At meron ako nadinig na hadith na most of the prophets, nagsimula sila sa pag-aalaga ng mga, they are shepherds, yung mga propeta. Most of the prophets are shepherds. So tinatanong namin yung bakit? Bakit ang mga propeta
they are trained to be a shepherd bago sila maging propeta. So ito mahabang ano to. Ano kaya lang, maubos ang oras. Bigyan ko lang kayo ng konting kwento na. Kasi tinitrain yung mga tao, yung mga propeta to take care of. Kasi yung mga tupa, mga kambing, ano yan mga grupo yan. Okay? At kailangan may patience ka. So, dyan tinitrain ang mga propeta. Kasi ang hawakan nila mga grupong tao, may patience. At makita niya, sabi nga, kapag dyan na-train ang mga propeta, ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala is something na hindi natin alam, but He planned. Kumbaga, what is the exact word for that? Kasi, sabi nga, kapag ang isang tao, he is trained to handle mga maraming tao, at meron siyang training na mahawak siya ng mga, he is a shepherd at naalagaan niya ay mga tupa. Nasasanay siya to have a pay, magkaroon siya ng saber. Kasi yung mga tupa, pag tingnan mo mukha, di ba? Pumunta mo tingnan mo mamaya, tingnan mo sa Google, tingnan mo yung mukha ng tupa, di ba? O gano'n, di ba nakakaawa? Parang umiiyak siya, di ba? O gano'n siya. Aawa ka ngayon. Yung nag-aalaga, maawain siya. Hindi ka mukha ng mga nag-aalaga ng kalabaw o ng baka o lalo ng mga kabayo. Tingnan mo yung mga mukha ng kabayo sa Google. O gano'n, di ba? Yung mayayabang ang kabayo. Kaya yung leader nila, mayayabang din. Mga cowboy, di ba? Ganon yung isa sa mga nadinig ko. Alhamdulillah. Anyway, i-delete mo na lang yung mukha ko doon kung anong sinagre-record. Tayo. Nung 25 years old na si Muhammad, okay, ang trabaho niya, shepherd, then nadinig siya ngayon, mayroong isang babae doon na isang merchant woman. Ang pangalan niya si Khadija. Okay? Si Khadija, anak siya ni Kuwailid, isa sa mga businessman sa Makkah. Meron silang fortune, mayaman sila doon, kilala sila doon. And mostly yung mga Quraysh people, okay, nagde-trade sila using yung yaman ni Khadija. Okay? So si Khadija, minsan na may nagkwento sa kanya yung paano sino si Muhammad, paano siya makipag-deal sa tao, inopera niya ngayon si Muhammad na magnegosyo, binigyan niya ng pera. So, yung pera, bibili siya, mag-trade siya, pupunta sa Syria and do business there. And then, ibibigay niya ngayon yung puhunan ni Khadija, may kasama doon yung konting, yung profit. Pero napansin niya, iba yung kay Muhammad. Pag binigyan niya si Muhammad ng negosyo, binabalik sa kanya, talagang magandang negosyo. So, during every travel ni Muhammad, nagta-travel siya, nagtitrade siya, may kasama siya yung parang alalay ni Khadija, si Maysara. Kinukwento ngayon ni Maysara yung nangyayari. Kami niya, ganyan, pag naglalakad kami, mayroong umaano sa kanyang ulap, marami. Tapos how he deal with people, kinukwento ngayon ni Maysara. So by that stories, si Khadija, nagkaroon siya ngayon ng interest kay Muhammad. Si Khadija, by the way, he is 40 years old and Muhammad is 25. Tapos si Khadija, dahil maganda siya, mayaman siya, marami pumipila sa kanyang mga kalalakihan sa Makkah, sa Quraysh. But she don't mind. Wala siya naugustuhan doon. Ngayon, madinig niya ngayon yung kwento about Muhammad, kinukwento sa kanya ng assistant niya, si Maysara. Nagkaroon siya ngayon ng interest ngayon kay Muhammad. And she offered to marry Muhammad. So dito nakita niyo na sa Islam, ito yung naging dalil ngayon ng teaching sa Islam na pwede palang mag-propose yung babae sa lalaki. But not all. Not all, okay? Saka ako nagkukwento sa inyo. So, sa madaling nagsabi ngayon siya Khadija sa kanyang ama na gusto niya mapangasawa si Muhammad. And then, nakarating yung kay Muhammad. Immediately, nung malalaman ni Muhammad yung tinanggap niya ngayon yung offer ni Khadija, and then ang nag-arrange ng marriage ngayon, yung kanya si Abu Talib tsaka yung tatay ni Khadija, and subsequently kinasal sila. Yung marriage contract was witnessed by Bani Hashim, tapos saka yung mga pinuno ng Mudar sa Makkah, and
the marriage was, nangyari yung marriage immediately when bumalik si Muhammad galing Syria. So yung dowry na ibinigay ni Muhammad kay Khadija, 20 camels. Okay? She was 40 years old and she was considered the best woman of her lineage sa kanyang yaman, sa kanyang talino. And she is the first woman na naging asawa na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nag-asawa ang propeta hanggang hindi namatay si Khadija. Kasi isa ito sa mga madidinig yung comment ng mga non-Muslim. Bakit ang yung propeta maraming asawa? Dadating tayo dyan. May mga dahilan, okay? Kasi wala silang makitang mali sa teaching ng Islam. Kaya ang titignan nila, bakit siya maraming asawa? May asawa pa nga siyang 9 years old. Pero hindi nila alam kung anong purpose. Okay? Just imagine, kung wala siyang asawa ngayon, paano man natin malalaman ang mga kwentong nangyari? Malalaman natin paano makipaglaban ang propeta sa labanan dahil makasama niya mga kasahaba niya, kayo niya, paano siya paano kung wala siyang ganung mga asawa, paano malalaman kung paano siya matulog, paano siya magdasal, paano siya kumain, di ba? So dadating tayo dyan, inshallah. Bigyan ko kayo ng hint. Tayo. Si Khadija at si Muhammad, nagkaroon sila ng mga anak. Una si Al-Qasim, tapos si Zainab, si Ruqayya, si Kulthum, si Fatima, tapos si Abdullah. Okay? Kaya lang, yung lahat ng kanyang mga anak na lalaki, they all die young. At pati yung kanyang mga anak na babae, matira lamang kay Fatima. Kasi si Fatima, namatay siya after mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay si Fatima 6 months, di ba? After the death of our beloved prophet. So yun yung kwento ng kanyang boyhood. Pinaiksi ko na lang. Tapos yung kwento ng kanyang pamilya na pangasan, 959. Okay, mamadaling uli. Tapos, sumunod na istorya, yung rebuilding ng Kaaba. Kasi yung Kaaba, luma yung Kaaba. Sa kalumaan ng Kaaba, na ano na yung kanyang mga gilid. Ibahin ko lang yung screen. Okay. Okay. Khadija. Okay. Ruqayya. Okay. Ayan. Nakikita nyo sa screen. Yung rebuilding ng Kaaba. Okay. Noong 35 years old na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Quraysh, they started to rebuild the Kaaba. Rebuild, hindi build. Rebuild. Kasi mababa na yung building, yung mga bato na puputol-putol na, kakaulag-lag na, and wala siyang bubong. Kasi nung tinayo yan nila na Prophet Ibrahim sa ni Ismail, ang taas niya 6.6, almost 6 meters lang. Okay, tapos wala siyang bubong, madaling makapasok yung magnanakaw kasi meron diyang kayamanan sa sa Kaaba, di ba? Kinuwento ko sa inyo na nung ma-discover diyan, nandiyan yung mga yaman ng mga Jurhum. Hanggang ngayon may mga kayamanan diyan. So nung ni-rebuild niya ngayon, bawat Quraysh, they were obliged to magkaroon sila ng part. Every tribe ng Quraysh magkaroon sila ng part to rebuild the Kaaba. To safeguard yung holiness yung holiness nung Kaaba. Walang gustong maunang gumalaw. Kasi tatakot sila. Okay? So ginawa ngayon merong isang tao doon, si Walid ibn al-Mughira. Siya nag-start ng work. Inaniya ba ito hanggang wala naman nangyari. So they all started. Seeing that no harm happens to them, so isa-isa na silang tumulong hanggang bato dito, yung bato yung sa gilid, tatayo lang yung maka. Dindibolos nila yung luma, pinapalitan nila ng mga bagong bato hanggang maitayo nila lahat yun. Sabi nga, each tribe, meron silang place of responsibility. Ngayon, nung matatapos na ngayon yung Kaaba, okay, nagkaroon sila ngayon ng problema. Kung paano nila ibabalik yung black stone. Kita niyo yung black stone? Hanapin natin yung black stone.
Yan, yung Blackstone, di ba? Nandiyan yung Blackstone. Nakita niyo yung Blackstone. Yan yung Blackstone. Paano niya ibabalik yan? So, bawat tribo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bawat tribo, gusto nila sila ang magbabalik ng Blackstone kasi magiging very, ano yun yung katanyagan sa kanila. Very, kumbaga, kung sino man ang magbabalik ng Blackstone sa kanyang tamang lugar, kumbaga, it is an honor. So, inabot ngayon yun ng 4 to 5 days na halos magbangayan na ngayon, mag-aaway-aaway sila. And almost maglabasan na sila ng kanilang mga dagger, yung kanilang mga espada. To the point na magkakaroon na ng bloodshed. Dahil lang kung sino ang pagtatalo na sino magbabalik ngayon ng Blackstone. Okay? So, 4 or 5 days, nag-aaway-aaway siya. Dapat kami. Ganyan. Ano sila? Hanggang sabi nga doon, magigira na uli. So, merong isang tao doon, si Mugir, sabi nga doon, nagkaroon siya ng proposal. Sabi niya, itong proposal ko, gawin natin, kung sino man ang unang papasok dito sa sanctuary ng Makkah, then siya yung hihingan natin ng desisyon. So, everybody agree. Everybody agreed. Kasi sabi niya, kung sino daw unang papasok doon sa sanctuary ng Makkah, yun ang magdidesisyon. Subhanallah. Ang unang pumasok, si Muhammad. Salam. Nung makita nila si Muhammad, ang sabi ng mga tao sa Bible, Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Sabi niya ganyan. Ano ibig sabihin ng Al-Amin? The trustworthy. Siya sa pangalan ni Muhammad, the trustworthy. Kasi si Muhammad, he is being trusted by all. Kahit yung kanyang mga kaaway, kapag magigera, pupunta sa gera, yung kanilang yaman sa bahay, iiwanan nila kay Muhammad. Kahit kaaway nila si Muhammad, iiwanan nila kay Muhammad yung kanilang yaman. Kasi alam nila na ibabalik yun ni Muhammad. So, namakita nila, Al-Amin, trustworthy, natuwa ngayon yung mga tao. Sabi, okay, siya ngayon ang magde-decide para sa atin. Tinanong ngayon nila si Muhammad. Ang solusyon ni Muhammad, ganito, sabi niya, kukuha tayo ng plot, isang plot, yung isang punda, o kumot na malaking konti, na kung saan, bawat tribo, 4 yung tribo, 5 tribo, bawat tribo, hahawak sila doon sa bawat dulo ng plot. Okay? You want description? Sabi, ito plot. Ayan, plot. Okay? Ayan. Bawat hahawak yung mga ano doon sa dulo-dulo. Tapos yung Blackstone, ilalagay nila doon sa gitna. Agreed. Okay, agreed, mashallah. Nakita nyo how yung intelligent that the boy is, Muhammad is. Sabi yun, they spread nila sa ground yung tela, umawak yung mga tribo, and then they place the stone on the center, sabi doon. Then, sabi ni Muhammad, bawat representative ng tribo, itataas niya, papunta tayo doon sa lugar na Kaaba at doon babalik natin yung Blackstone. Nung pagdating nila doon, sino magbabalik? Hawak-hawak ng mga tribo yung tulo ng tela, and then Muhammad himself, he placed the stone on the same place as it was before. So yun, nagkasundo doon. By that decision, kumbaga na-prevent ngayon yung gera, yung supposed to be na away. Okay? Yung tense situation on that time was ease, sabi nga niya. And yung danger was averted by the wisdom of the prophet sallallahu alaihi wasallam. So makita nyo ngayon yung Kaaba, tapos doon, nakita nyo yung Kaaba. Hanggang ngayon makita nyo yung Kaaba square, di ba? Actually, yung Kaaba is not square. Ang Kaaba is rectangle. Kaya sabi nga doon, ang Quraysh, they run short of legal money. So hindi nila ginamit ayaw nilang gamitin doon yung mga illicit money, yung collected money from haram source. Okay? So nangyari ngayon, yung Kaaba, nagawa nila 6 yards ang area niya from the northern side ng Kaaba, which yung tawag doon, may naiwan doon yung Hijr al-Hatim. Nakita niyo yung nasa gilid, yung parang oblong. Meron ba akong picture noon? Tingnan ko, wala. Basta nakita niyo, makikita niyo, may siya na maging ako. Meron ba yun? Wala ako na. Nakita niyo yung Kaaba?
di ba rectangle? Bakit makikita ko yung parang square, para makita yung rectangle na oblong na gano'n. Yung part yun ng Kaaba. Kaya lang hindi kasya yung kanilang pera. So yun na lang yung ginawa doon, yung parang, ang tawag nila doon yung hijir, al-hijir. Na kumisan may pinapayagan doong magdasal, di ba? Kaya lang, tinaas nila yun ng 2 meters high para yung 2 meters high above the ground. Tapos yung pintuan ng Kaaba, tinaas din nila para walang basta-basta makakapasok. Kasi nung tinayo yan ni Prophet Ibrahim at ni Ismail, ay pag binasa mo yung kwento nung sa Hajj, yung pintuan ng Kaaba, dalawa yan. Isa sa dito, may palabas sa kabila. Okay, kaya lang ito na yung second rebuilding ng Kaaba, yung una yan, dalawa yan. Tapos ngayon, dahil kulang nga yung pera, ginawa nila, itinaas ngayon nila yung elevation na hindi ng 2 meters, di ba? Pag ginawa mo yung pinto, mataas 2 meters. Tapos nilagyan nila ng pintuan para walang makapasok, hindi makapasok yung magnanakaw, para hindi manakaw yung nasa loob ng Kaaba. So, kaya pagka nagtatawap tayo, di ba, nakikita mo yung Kaaba hanggang doon sa encircled area, half area na yun. Hindi ka pwedeng pumasok doon. So, alhamdulillah. So, yun yung tinatawag na Kaaba with a black stone. At yan, nakasulat din yan sa Biblia. Kasi sinasabi ko noon na kung saan ba hanapin nyo yung continuation ng relihiyong nauna. So anyway, magkaroon tayo ng quick review kasi wala na akong oras. Quick review during the biography of Prophet Muhammad sallallahu. Kasi gusto ko pumasok next week sa start ng mission. So sabi doon, nung bata pa si Prophet Muhammad, during his pre-prophethood, ang Allah subhanahu wa ta'ala protected Muhammad sallallahu. He protected him to worship the idol. Si Prophet Muhammad sallallahu, hindi siya never in his life na nagsujud siya o sumamba sa mga rebulto sa Makkah. Ilan ang rebulto sa Makkah? As I said before, 360, di ba? Pag pumupunta sa Syria, bumibili sila ng kanya-kanyang Diyos. Sabi ng Marada, bili na kayo ng Diyos nyo, bili na kayo ng Diyos nyo, di ba? Sa atin ganyan, bili na kayo ng Diyos nyo, bili na kayo ng Diyos nyo. May nabibili ang Diyos sa atin. Sabi doon, Allah protected Muhammad from prostrating and worshiping the idol. Tapos meron pa, nung bata pa si Muhammad, he is also protected by Allah subhanahu wa ta'ala to drink. Kasi laganap ang alak sa Makkah noon. So, hindi din siya kumakain ng mga hayop na slaughtered on stone altars, yung devoted sa mga idols. Okay? Pagka mayroong mga festival. And sabi doon, may mga batong bumabati sa kanya kapag dumadaan siya. Sabi pa doon, sabi sa isang kwento, sa isang narration, sabi niya, merong dalawang bagay. Sabi niya, hindi ako nag-try, nagayahin ang mga nakagisnang kung si Muhammad, hindi siya nag-try, nagayahin yung mga nakagisnang niya kasama niya tao sa Makkah. Kung ano kanya mga ginagawa. Minsan, naging very curious siya, merong siyang nadinig na salo-salo sa isang lugar. Ginawa niya, nagpaalam siya sa kanyang mga kasama. Sabi niya, alagaan niyo muna itong aking mga hayop. Pupunta lang ako doon kung saan merong gathering sa mga tao. So, pumunta siya doon sa gatherings na yon, pumasok siya, sabi niya, ano meron dito? Sabi ng mga tao, ito ay gatherings na merong pagtitipo, merong ikakasal, merong sumasayaw, ang ganyan. So ginawa ni Muhammad, pumasok siya sa loob. Pagdating, umupo siya, hindi pa nag-uumpisa ngayon yung gathering, nakatulog na siya. Nakatulog siya, nagising siya, wala nang tao, sikat na yung araw. Allah protected him not to witness those yung kanyang yung ganung mga celebration. Tapos minsan naman, nung ginagawa when the people is making yung building the Kaaba, rebuilding the Kaaba, pumasok doon si Muhammad, tumulong siya na magdala ng mga bato. No, nahihirapan siya magdala ng bato, karga-karga niya, kumbaga ito yung bato, nalagay sa kanyang shoulder na gano'n. May nagsuggest sa kanya, bakit hindi mo itaas ililis mo yung loin cloth, yung pang-ibaba. Diyan mo ilagay yung bato para hindi ka mahirapang magbitbit. So ginawa yun ni Muhammad. Ginawa niya, nililas niya yung kanyang damit, nilagay niya doon yung bato. Immediately, nawalan siya ng malay. Nawalan siya ng malay kasi ang mga tao nakita yung kanyang aura.
From that time on, hindi na nakita yung aura ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Tapos sabi nga doon sa halos lahat ng tao, they trusted Muhammad, kaya nakuha nila yung tatawag na ang pangalan niya, Al-Amin. Okay? Tapos sabi doon, tinutulungan niya yung mahirap, he restore, sabi doon, he restore yung mga broken na may mga problema ang pamilya, yung siya tumutulong. Okay? Tapos sabi pa doon, Muhammad is an ummi. Ano yung ummi? Ano ibig sabihin ng ummi? 10:03. Ibig sabihin ng ummi, mga kapatid ko, ummi is no read, no write. Hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong magsulat. If you remember, yung nag-umpisa ako ng sira, yung first week ko, di ba meron ako doon binasa aya sa Quran, yung Suratul Arab, na sabi natin, ang palatandaan na dadating yung huling propeta, sabi doon, ayon sa pagkakasalin sa Suratul Arab, aya 157, sabi doon sa mga pinadala mga propeta, sa mga propeta na yan, he is neither read nor write, which is written on your book sa Torah. Binigay ko sa iyo yung dalil nung sa Deuteronomy sa Torah. So Prophet Muhammad is an ummi. Kumbaga, pag ummi, just imagine na mga kapatid ko, ummi, sa madaling salitang explanation, ummi, wala siyang alam. Hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat. Okay? Ang tanong, and dito ako magtatapos uli, bitin uli, ang tanong, hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat. Pag binasa mo yung Quran, which he himself received, yung buong Quran, siya ang nag-receive, part by part. Ang nakakaintindi lamang ng Quran, yung mga nag-aral. Kasi ang Quran, nandiyan yung mga, kuminsan, scientist lang ang pwedeng makaalam. Geologist lang ang pwedeng makaalam. At sabi nga doon, ang unang revelasyon na, itong i-start ko next week, sabi sa kanya, Ikra, basahin mo. Sabi ng Prophet Muhammad, ma'ana bikari. Ikra, ma'ana bikari. Hindi mo bumasa. Tapos ano sabi sa ayah? Ikra bismika rabbil Ikra bismika rabbil kalak. Ano ba yan? Basahin mo in the name of your Lord. Sabi niya, who created man from alaq. Alam niyo yung alaq? Marami ditong nurse, di ba? Ano yung alaq? Namuong dugo. Mga kapatid, this is the start of your class ng biography ng Propeta Muhammad sallam, proving that Muhammad is the true messenger of Allah. Subhanallah. Ito na yung umpisa ng ating klase. That Muhammad is the true messenger of Allah. Paano ang isang ummi? Malalaman niya yung alaq. Hindi siya nag-aral, hindi siya nakating ng university, hindi siya nakapagbasa ng libro. Okay? Wala siyang nabasang, wala siyang microscope. Yung alaq, makikita mo lang may microscope. Bakit niya sinabi na ang tao na mula sa alaq? Tayo, yan ang susunod nating klase sa next Friday, inshallah. So, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Tayo. Meron kayong tanong? Wala.